Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang umiinit na tensyon sa pagitan ng kampo ng mga Marcos at Duterte. So bago lang yung pahayag ni First Lady Liza Marcos na bad shot sa kanya si VP Sara. So ano ang reaksyon ni VP Sara? Kasi usually yan, tahimik si VP Sara eh. Kibit balikat lang. Ito, mayroon siyang short video. Ilang seconds lang na although wala siyang binanggit na pangalan, kaya lang ang pag-intindi ng mga netizens, si First Lady Liza ang pinapasaringan. So ito po ang resback ni VP Sara. Panoorin natin. Shot na yun sa akin. Ang gagamit. Nasaktan ako. Ang gagamit. Masama tayo, babangon muli. Ang gagamit. Yung presidente mong bangag, Salomon say, another name para sa mangga. Unsa man? Ang tawag ano niya? Manggagamit. Salomon say, another name para sa mangga. Unsa man? Ang tawag ano niya? Manggagamit. So yun po, nakakatuwa. Napakaganda yung dating. Parang ano lang, joke-joke lang. Like father, like daughter, mahilig mag-joke. Kaya lang biro-biro na may konting anghang, may konting patama. Mangga. Mahilig pala siya sa manggang maasim. Baliwala sa kanya yung asim eh. Nag-i-enjoy kumakain ng mangga. Kaya sabi niya, anong ibang pangalan ng mangga o sabi manggagamit. So sa kayo mga kaibigan, joke lang ba yun? Bakit may binanggit siyang manggagamit? Sino yung manggagamit? Wala siyang binanggit, but bahala na tayo mga netizens. Okay, so balikan natin. Bago magka-eleksyon, noong May 2022, inaamin ng Marcos family na ang kanilang ambisyon lang, maligaya na sila kung si BBM noon ay maging running mate ni Mayor Inday Sara. Kasi sa lahat ng mga surveys, ang nangunguna si Mayor Inday Sara. Medyo pumapangalawa si BBM, kaya lang dumidikit din si Lenny. So, nabigla ang lahat nung biglang mag-announce si VP Sara, Mayor Inday Sara na pinapatakbo niya na si BBM as president. At ang frontrunner sa mga surveys, Mayor Sara na lang. Ganun po. So the rest is history. Nagkaroon ng unity. Nagtulungan. Ito na. Unprecedented history in Philippine politics. Pinakamataas na boto na nakuha ng magtandem. VP Sara, pinakamataas, 32 million. Kay BBM, 31 million lang. Kaya lang, that's grabe. History nga eh. So, ganda na ng umpisa. Mamaya, nawala na. Away na. So, kung tumakbo lang sana si Mayor Sara as presidente,
sa aking opinion lang, siguradong mananalo. At yung candidate BBM, kahit labanan niya si Mayor Sara, matatalo. Yun ang tingin ko. Ako, bumoto lang ako sa candidate BBM dahil nandyan si Mayor Sara. Karamihan, ganyan ang comment yan, yung mga nagsasabing nabudol sila. Binutuhan nila ang candidate BBM dahil nandyan si Mayor Sara. So ngayon, nananalo na sila, nakapwesto na. O ano na ngayon ang kanilang treatment sa mga Duterte? Pagkatapos ng napakalaking tulong ng mga Duterte sa pagkapanalo nila. Ito ba ang isukli nila? Yung ginigipit? Kaya, doon sa inyo, yun na ba yung ibig sabihin ng manggagamit? Ginamit nyo lang kami para maging presidente. Something like that. Tanong lang. Manggagamit. So, napakaganda na yung samahan. Ano pa, yung isang public gathering. Birthday ata ni BP Sara yun. Nag-declare ang Pangulo na I am appointing myself as the best friends forever of BP Sara, BFF. Wow! Ang gandang pakinggan. Ano na ngayon? Best friends pa rin ba? Na dinededma. Ang busy Pangulo, trabaho-trabaho lang. Pagdating na sa mga send-off ceremony, dinededma. Yun ba yung best friends forever? Hindi na pinapansin. So, may basihan ba yung pasaring na manggagamit? Grabe, ang politika, wala talagang tama yung kasabihan na there are no permanent friends and there are no permanent enemies. Tignan mo yung mga kakamping, dilawan. Silang number 1 na umaalipusta sa mga Marcos noon. Ngayon, wala na, nakadikit na. Yung nabanggit ng First Lady na mas maganda pa daw ang pagtrato ni Leni Robredo kay PRRD noon kaysa yung pagtrato ni BP Sara kay PBBM ngayon. Ganon, yung sabi niya, not even Leni, sabi niya. Not even Leni ay ginawa yun, yung pagtawa ba ni BP Sara sa batikos ni PRRD na drug addict ang presidente natin ngayon. Ang dahil lang doon, wala na, nasaktan na. Ang tanong, totoo ba o hindi yung paratang? Kung hindi totoo, kung ako yun, keep it balikat lang. Kasi kilala ko ang aking kapartner na yung paratang hindi totoo. Kaya, kung ako yun keep it balikat lang. Example, ang aking wife, aking mga anak, paratangan nila ng kung ano-ano. Alam ko yung totoo. Keep it balikat. Ako rin, as a vlogger, may mga nagbabas, paminsan-minsan. Ang aking mga anak, wala lang. Tinatawanan lang. Kasi kilala nila ako na kanilang ama. So, paratangan ka ng ganon, drug addict. Kung hindi totoo, sana huwag kayo masaktan. Nasa public service kayo So, ang nasa public service, dapat hindi balat sibuyas. Kasama sa demokrasya yan yung criticism
So, either deny or confirm. So, ang Pangulo, nag-deny na ba? Wala pa naman. Sabi niya, I will not dignify those accusations. Hindi niya, walang categorical denial. Sana sabihin niya, ni minsan sa buhay ko hindi ako gumamit ng bawal na droga. Ganon ang sagot sana. Iwas ng iwas eh. Tapos yung challenge ng magpa-drug test, wala pa rin. Dinididma. Tapos, yun na. Lumabas yung drug test ng candidate BBM nung before election. 2 minutes lang. Nakuha ng resulta. Ayun. Mga kaduda-dudang drug test. Imposible na in 2 minutes may resulta na. Ang normal yan is 4 to 5 hours. Kasi ako, nagpapadrug test din, it takes time. So, ito na. Bangayan to the max. Malala ko ulit si Senator Amy. Pareha sila. Magkaibigan talaga itong Amy and Sara. May pasaring din yung Fresh Friday. Kung napanood nyo na yun, yung gumano lang si Senator Amy, binagayway yung buhok niya, tapos paposing ng pasexy. Fresh ka pa ba? Again, hindi tinukoy kung sino yung pinapasaringan nga presko ka pa ba. Di sa manner ni BP Sara na mangga gamit. Hindi rin tinukoy. Bahala na ang netizens. Kaya lang maraming nagsasabi ng tinutukoy ang First Lady Lisa Araneta Marcos. Very exciting itong mga pangyayari sa politika ngayon. I don't know saan hahantong. May pag-asa pa ba na magkabalikan? Malabo na. Kasi malapit ng eleksyon. Ganyan talaga sa politika. 2025 by October this year, filing na ng Certificate of Candidacy. Labanan na. Kaya napakagulo, napakasalimot talaga ang mundo ng politika.